Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ang paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarca sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iprea at Tracolite. Si Lysanias ang tetrarca sa Abilinia. Sina Anas at Caifás naman ang mga pinulong sa saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya nilibot niya ang mga tanim sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan at pamilyan kayo kung kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ng propeta Isaías. Ito ang sabi sa isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat tambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang mga daang liko-liko at patatakin ang daang pagbaho. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lamig ng panahon. Sabi nga ng iba, nakakatamad. Mas masarap na lang daw matulog kaysa magtrabaho. Para sa iba naman, mapa-winter, mapa-summer, talagang tamad. Gusto lagi nakahiga at natutulog. Alam niyo ba ang motto ng mga tamad? May motto ang mga tamad. Ang motto nila, kung may balak kang gawin ngayon, huwag mong ituloy para may gagawin ka bukas. Ang slogan ng mga tamad, pati mga tamad may mga slogan, mabuti na ang tamad, huwag lang pagod. Sabi ng isang estudyante, paglaki ko, pangarap ko ang maging doktor para makatulong sa kapwa. Sabi ng pangalawang estudyante, paglaki ko, pangarap ko maging engineer para makatulong sa kapwa. At sagot ng tamad, paglaki ko, pangarap ko maging kapwa. Inspiring, di ba? Nasa pangalawang sindi na ang ating kandila ng ating korona ng Adbyento. At nakikita natin, dalawang kandila na lang ang walang sindi. Ibig sabihin, 2 linggo na lang at Pasko na. Ang tanong, hindi ka ba kinakabahan at malapit na ang Pasko? Tanungin mo ang sarili mo, may pera ka na ba? Kung ang sagot mo ay wala pa, then kabahan ka. Dapat matakot ka sapagkat malapit na nga ang Pasko. Dapat pagandaan mo ang pagdating ng Pasko. Hindi pwede ang tatamad-tamad, hindi pwede ang paisi-isi, hindi pwede ang papetiks-petiks.
Katulad ng isang kwento ng isang katulong. Naabutan siya ng kanyang amo na nanonood ng TV, imbis na gilinis, at nakataas pa ang kanyang 2 paa sa sopa. At pinapanood niya ang kanyang paboritong Filipino teleserye, ang Otwol, On the Wings of Love. Nakita siya ng kanyang amo at nagalit sa kanya. Hoy, ano ginagawa mo? At nakaupo ka lang dyan. At ang sagot ng kanyang katulong, Ma'am, di ba kabilin-bilinan mo sa akin, wag na wag niyo akong maabutang walang ginagawa? O at least may ginagawa ako. Magaling. May katwiran naman si Inday. At least meron nga siyang ginagawa. Pero ang panahon ng Adbyento ay ang paghahanda ng Pasko. Ang unang linggo ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin na maghanda. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ngayon, paano tayo maghahanda? Ang pangalawang linggo ng Adbyento ay ang panawagan ni San Juan Bautista sa ilang na magbalik loob. Sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. So huwag sana tayong madaig ng ating mga kakulangan. Ang pinakamagandang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay antuwirin ang ating liku-likong landas, ayusin natin ang dapat ayusin sa ating buhay. Ang Adbyento ay hindi lang paghahanda para sa Pasko. Ang Kapaskuhan ay ang paggunitan ng Diyos na dumating na noong Siya ay nagkatawang tao. Mas dapat nating paghandaan ang muling pagbabalik ni Jesus na hindi natin alam kung anong oras at kung anong araw. Adbyento, ibig sabihin pagdating. Maaring pagdating sa madilim, sa hating gabi, o kaya sa madaling araw, o kaya'y umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratan tayong natutulog. Minsan, sa bus, may isang teenager, sabi niya sa kanyang mga kaibigan, alam nyo, naaawa ako sa mga babae at sa mga matatandang ali sa bus kapag nakikita ko silang nakatayo. Hirap na hirap. At ako naman nandoon nakaupo lang at komportable sa aking upuan. At tanong sa kanya ng mga kaibigan niya, so ano ginagawa mo ngayon pag nakita mo yung mga ali at babae na nakatayo? Sabi niya, ipinipikit ko ng mata ko at diyada ako na sa tulog para hindi ko sila makita. Kapag patuloy tayo sa ating masasamang pag-uugali, tulad ng katamaran, kayabangan, katakawan, kalaswaan ng pag-uugali, pagiging maramot at makasarili, pagkasayang ng oras, pang-aapi, at pagkasamantala sa kapwa, ay masasabi nating hindi pa tayo handa sa kanyang biglang pagdating. Wala tayong pinagkaiba kay Inday o doon sa teenager sa bus na may ginagawa nga ngunit hindi naman ang nararapat niyang dapat gawin. May isang kasabihan sa Latin na maaaring makatulong sa ating paghahanda. Age quod agis. Sa Ingles, gawin ang dapat gawin. Kung isa sa buhay lamang natin ito, ay marami tayong maiwasang pagkakamali. Kung ginagawa lamang natin ang dapat nating gawin, ay malalayo tayo sa pagkakasala. Sa pagdiriwang na ito, sa mga linggo ng Adbyento, ay gawin natin ang dapat nating gawin.
Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang Adbyento ay parang ensayo, rehearsal. Kung sakaling mamatay ka ngayon, handa ka bang humarap sa Diyos? May dalawang magkaibigan, sobrang pagkapanatik nila sa badminton. At sa sobrang kanilang panatiko, nangako sila na kung sino man sa kanila ang unang mamamatay, dapat ibabalita sa isa kung merong badminton sa langit. Nagkataon, lumipas ang taon, pagkalipas ng ilang linggo, ay yung isa sa kanila binawian ng buhay. Tapos, tinupad naman ito ang kanyang pangako. Kinagabihan, dinalaw niya ang kanyang kaibigan. Sabi niya, pare, uy, nagising, sabi niya, si Max to. Sabi, uy, kamusta, nasaan ka na? Nasa langit ako, sabi niya. At meron akong good news at bad news sa'yo. O sige, laking gulat ng kanyang kaibigan. Sige, ano yung good news mo sa akin at saka ano yung bad news mo? Ang good news, may badminton sa langit. Wow, talaga? Oo. Ano naman ang bad news? Ang bad news, nakaschedule ka maglaro next week. Unting-unting tanggalin natin ang masasamang pag-uugali at pag-ukulan ng pansin ang pagpapakabuti at pagtulong sa kapwa. Sa ganitong paraan ay hindi lang Pasko ang pinaghahandaan mo, kundi pati rin ang muling pagbabalik ni Kristo sa iyong buhay. Who knows, baka nakaschedule din tayo na magbadminton sa langit. Kaya dapat tayo ay laging handa. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.